Bumubuhos ang ulan sa isang makitid na kalsada ng lungsod habang isang batang babae ang takbong-takbo, mahigpit na yakap ang kanyang sanggol, halatang may humahabol sa kanya. Sumilong siya sa isang tahimik na sulok, basang-basa at nanginginig, at marahang kumanta para pakalmayan ang batang nasa kanyang mga bisig. Narinig ng isang residente sa malapit ang awit, lumabas ng bahay, at naawa sa sanggol na nanginginig sa lamig ng ulan. Inimbitahan niya ang ina na pumasok upang hindi magkasakit ang bata. Nag-atubili ang babae, pero bigla niyang iniabot ang sanggol at sinabing bibili lang siya ng gamot at babalik agad. Bago umalis, isinuot niya sa leeg ng bata ang isang kakaibang palawit na hugis upo. Iyon na ang huling beses na may nakakita pa sa kanya. Naghanap ang babae kahit saan, pero naglaho ang ina na parang bula. Lumipas ang mga taon, at ang inabando ng bata ay lumaki na may bagong pangalan, si Lucio. Makalipas ang 18 taon, naglalakad si Lucio sa isang masiglang street festival kasama ang kanyang ampon na kapatid na si Luciao. Umuugong ang buong lungsod sa mga tsismis tungkol sa mga taong bigla na lang nagigising ang supernatural na kapangyarihan, at mabilis kumalat ang mga kwento. Isang malaking crowd ang nagtipon sa paligid ng isang street performer na hayagang kumokontrol ng apoy, at mukhang sobrang totoo para maging simpleng trick lang. Habang nanonood si Lucio, may kakaibang nangyari. Biglang tumigil ang mundo. Huminto ang galaw ng mga tao, na natiling nakabitin ng apoy sa ere, at sa isang iglap, natagpuan ni Lucio ang sarili na lumulutang sa isang madilim na espasyo kung saan may isang espada na tahimik na nakalutang sa harap niya. Kasabay nito, bahagyang nagliwanag ang palawit sa kanyang dibdib. Pagkatapos, bumalik ang lahat sa normal na parang walang nangyari. Nakatitig si Lucio sa performer, puno ng gulat, at kumbinsidong ang nakita niya ay totoong kapangyarihan, hindi murang ilusyon. Nang matapos ang palabas, excited na iminungkahi ni Lu Xiaoyo na sumilip sila sa likod ng entablado para alamin ang sikreto. Pumayag si Lucio, at palihim silang pumasok sa likuran, pero nasaksihan nila ang isang grupo ng tao na lihim na dinodroga ang performer hanggang sa bumagsak ito. Napasigaw si Lu Xiaoyo sa takot at panik, kaya napansin sila, pero mabilis na nagkunwaring inosente si Lucio. Nagtatanong kung nasaan ang banyo at nagpapanggap na naliligaw lang sila. Malamig na sinabi ng grupo ng mga pulis sila na nagsasagawa ng investigasyon, at mahinahong humingi ng paumanhin si Lucio bago umalis kasama ang kanyang kapatid. Habang papalayo sila, hindi mawala sa isip ni Lucio na totoong gumamit ng kapangyarihan ang lalaki, at ang mga tinatawag na pulis na iyon ay tila nangangaso ng mga taong katulad niya. Paglaon, tinanong ni Lucio si Lu Xiaoyo kung ano ang tingin niya sa mga awakened. Mayabang niyang sagot na kapag nagising na ang sarili niyang kapangyarihan, dudurugin niya ang lahat at poprotektahan si Lucio kahit gaano pa kaina ang maging abilidad nito, lalo na at personal chef niya ito. Napangiti na lang si Lucio at tinanggap yon. Umuwi sila sa babaeng nagpalaki kay Lucio mula pagkabata, si Aunt Lizzie, na nanonood ng balita tungkol sa patuloy na pagdami ng mga insidenteng may kinalaman sa superpowers. Nagluto sana si Lucio pero napansin niyang wala na silang pasta. Kaya lumabas siya para bumili. Habang naglalakad mag-isa, bumalik sa isip niya ang mga alaala, kung paano walang ibang kumampi sa kanya kundi si Aunt Lizzie, kung paano siya inalagaan noong may sakit siya, at kung paano pa ito tumakas mula sa ampunan para lang makasama siya. Sa sobrang lalim ng iniisip, hindi napansin ni Lucio ang isang kotse na mabilis na paparating. Bumangga ito sa kanya, tumilapon ang katawan niya sa kalsada, at kumalat ang dugo sa semento. Dapat ay ikinamatay niya iyon, pero biglang nagliwanag ang palawit sa kanyang dibdib at nag-activate, agad na pinagaling ang kanyang mga sugat. Dahan-dahang lumutang si Lucio paitaas bago bumagsak muli sa lupa. Binuksan niya ang kanyang mga mata na puno ng disbelief, na pagtantong wala siyang nararamdamang sakit kahit kaunti. Agad niyang pinaghinalaan na nagising na ang kanyang kapangyarihan, pero hindi pa rin niya balak palampasin ang walang ingat na driver. Nakatayo ang lalaki sa matinding takot, kumbinsidong patay na si Lucio, hanggang sa tumayo ito na parang multong naghihiganti. May mga numero na biglang lumitaw sa ibabaw ng ulo ng lalaki na lalong nagpanik sa kanya kaya mabilis siyang tumalon sa sasakyan at tumakas. Na parang walang nangyari, nagpatuloy si Lucio sa paglalakad papunta sa tindahan kung saan nakatitig sa kanya ang may-ari ng may matinding gulat matapos makitang may dugo pa rin sa ulo niya. Muling lumitaw ang mga kakaibang numero sa ibabaw ng ulo ng lalaki na lalong nagpagulo sa isip ni Lucio habang kinuha niya ang pasta at nagmamadaling umuwi. Sa daan, aksidente siyang nabangga ng dalawang estranghero, at tulad ng dati, agad ding lumitaw ang mga numero sa ibabaw ng ulo nila. Pagdating niya sa bahay, napansin ni Aunt Lizzie ang dugo sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari, pero binaliwala lang iyon ni Lucio at diretso siyang pumasok sa banyo. Maingat niyang sinuri ang sarili at napagtanto niyang wala siyang kahit anong sugat. Ni kahit pasaman lang.
Pagbalik sa kwarto, nagsimula siyang mag-isip kung ano ba talaga ang kanyang kakayahan nang biglang may lumitaw na translucent na screen sa harap ng kanyang mga mata. Ipinapakita nito ang listahan ng mga puntos na nakuha niya sa araw na iyon. Natigilan si Lucio sa pagkalito, iniisip kung sino-sino ang mga taong iyon hanggang sa biglang pumasok sa isip niya ang sagot. Sa tuwing may naiinis, natatakot o nabubuwisit dahil sa kanya, lumilitaw ang mga numero, at ang mga numerong iyon ay nagiging puntos. Mas maraming negatibong emosyon ang nalilikha niya, mas maraming puntos ang nakukuha niya, at mas lumalakas siya. Hindi napigilan ni Lucio ang kanyang excitement. Napagpasyahan niya agad na ang pang-aasar ng tao ang pinakamabilis niyang daan sa kapangyarihan, pabiro niyang sinabi sa sarili na baka maging Demon King pa siya sa kakapahirap ng buhay ng iba. Habang sinusuri pa niya ang screen, lumitaw ang isang feature na tinatawag na Wheel of Fortune na pwedeng paikutin isang beses sa bawat 100 puntos. Dahil may naipon siyang 900 puntos, masaya niyang pinaikot ang gulong ng paulit-ulit. Sa unang mga ikot, wala siyang nakuha kundi isang magalang na mensahe ng pasasalamat sa pagsali. Pero sa ikatlong ikot, isang kumikislap na mansanas ang lumitaw. Sa sandaling kinain niya ito, damaloy ang mainit na enerhiya sa buong katawan niya na nag-iwan sa kanyang masigla at mas malakas ang pakiramdam. Dahil dito, nagpatuloy siya sa pag-ikot hanggang sa makuha niya ang isang misteryosong scroll. Nang buksan niya ito, napagtanto niyang laman nito ang liriko ng kantang madalas kantahin ng kanyang ina noon. Habang marahan niya itong inaawit na nakapikit, nahila ang kanyang kamalayan papunta sa isang kakaibang panloob na espasyo. Kung saan nakita niyang nakikipagtagisan siya kay Lu Xiaoyu. Mabilis na dumami ang mga negative points at imbes na kabahan, natuwa pa si Lucio at sinadya niyang inisin pa lalo si Lu Xiaoyu para lang makakuha ng mas maraming puntos. Pagbalik niya sa realidad, nagpasya siyang magpahinga at manood ng pelikula, pero kalagitnaan pa lang ay may naramdaman siyang kakaiba sa labas. Tahimik siyang umakyat sa rooftop at nakita niya ang parehong kaina-hinalang grupo ng mga tao na nakita niya dati. Sinubukan niyang magtago, pero napansin pa rin nila siya. Isa sa kanila ang nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon, at kalmadong sagot ni Lucio na doon siya nakatira. Binalaan siya ng lalaki tungkol sa isang mapanganib na kriminal sa lugar at sinabihang manatili na lang sa loob. Sumunod si Lucio, pero sa loob-loob niya, may napagtanto siyang mahalaga. Nararamdaman niya ang presensya nila, pero hindi nila siya maramdaman, na ibig sabihin ay mas malakas na ang kanyang kapangyarihan. Pagbalik sa loob ng bahay, tinanong siya ni Aunt Lizzie kung ano ang ginagawa niya, pero bago pa siya makasagot, napansin nilang may isang taong nakahandusay sa labas ng bahay. Dali-daling lumabas si Lucio at sinabihan siyang manatili sa loob, pero patuloy pa rin ang kakulaita ni Aunt Lizzie. Na lalo lang nagbigay sa kanya ng mga puntos, at sa huli ay sumunod din ito. Nang suriin ni Lucio ang lalaki, nakilala niya ito bilang ang fire performer mula sa festival. Iminungkahi niyang tumawag ng ambulansya at papasukin ito sa bahay, pero diretsahang tumanggi si Aunt Lizzie, sinabing masyadong mahal at wala silang pambayad. Agad na nagdulot iyon ng sunod-sunod na negative points mula sa lalaki, at mabilis na pagtanto ni Lucio na nagpapanggap lang itong walang malay. Nang makita ang pagkakataon, sinimula ni Lucio na sadyang asarin ito, nakangiti habang patuloy na tumataas ang kanyang mga puntos. Sa wakas, napuno ang lalaki at humingi ng tubig, pero sarkastikong yelo ang inaalok ni Lucio, na lalo lang nagpagalit dito. Nang subukan ng lalaki na kawan siya ni Aunt Lizzie, pinabagsak muli siya ni Lucio at ipinagpatuloy ang pang-aasar, walang awa sa pag-harvest ng puntos. Sa matinding galit, pinakawalan ng lalaki ang kanyang fire ability laban kay Lucio, pero agad na nag-activate ang kapangyarihan ni Lucio, pinatay ang apoy at iniwang tulala at napahiya ang lalaki. Kahit ilang beses pa nitong subukan, walang epekto ang apoy niya. Sulit na sulit kay Lucio ang bawat sandali, lalo na habang tuloy-tuloy ang pagdating ng mga puntos. Galit at talunan, tuluyan ng sumuko ang lalaki at nagdabog na umalis, pero casual pa siyang binalaan ni Lucio na huwag na sanang mahulog ulit mula sa rooftop. Na nagbigay pa ng dagdag na puntos. Sa loob ng bahay, nakatitig si Lu Xiaoyu sa kanya nang hindi makapaniwala at tinanong kung paano siya hindi nasunog, iniisip kung nagising na ba ang kanyang kapangyarihan. Nagpakakul muna si Lucio, pero kalaunan ay casual niyang inamin na nagising na nga ito, na ikinagulat ni Lu Xiaoyu at nagbigay pa ng ilang puntos nang utusan niya itong tapusin muna ang homework bago matulog. Nang mag-isa na ulit sa kwarto, sinuri ni Lucio ang system at bumili ng isang kakaibang item gamit ang kanyang mga puntos. Pagkakain niya nito, muli siyang hinayla papasok sa kanyang inner realm, kung saan nakita niya ang isang malayong planeta at napagtanto niyang may bago na siyang kakayahan. Pagbalik sa realidad, sinubukan niya ito at madali niyang nabuhat ang kanyang kama gamit ang isang kamay.
Maya-maya umupo siya sa tabi ni Aunt Lizzie habang nanonood ito ng TV at binuksan ang class group chat niya, sinadya niyang asarin ang kanyang mga kaklase at inani ang napakaraming puntos mula sa galit nilang mga reply. Pagkatapos, tinanong siya ni Aunt Lizzie kung bakit wala pang kumokontak sa kanya, at sagot ni Lucio na kakasimula pa lang naman talaga ng group chat. Casual na ipinaliwanag ni Lucio na walang nagme-message sa kanya dahil alam ng lahat na wala siyang pera, at mabilis namang sumagot si Aunt Lizzie na nag-iwas lang siya sa realidad. Kalmadong ipinaliwanag ni Lucio ang totoo nilang sitwasyon, kung paano halos wala nang matira sa kanila matapos bayaran ang upa, tubig, at gas. Naramdaman ni Aunt Lizzie ang guilt kaya iniabot niya kay Lucio ang isang basket ng itlog para ibenta kinabukasan, malinaw na sinabi na iyon ang paraan nila para mabuhay. Araw-araw bago pumasok sa paaralan, nagtitinda ng itlog si Lucio para kumita ng kaunting pera. Kinaumagahan, habang inaayos niya ang pwesto, tinanong siya ng isang matandang lalaki kung bakit wala si Aunt Lizzie. Ipinaliwanag ni Lucio na may sakit ito at nagpapahinga sa bahay. Dumaan ang dalawang kaklase ni Lucio na halatang kilala siya, pero nagkunwari silang walang nakita at nagmamadaling umalis. Nagalit ang matanda at tinanong kung bakit siya iniwasan ng mga iyon. Maayos na sinabi ni Lucio na marahil nahihiya lang sila dahil nagtitinda siya ng itlog. Lalong nag-init ang ulo ng matanda at nagrant na walang dapat ikahiya sa marangal na trabaho. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang class president at lantaran niyang kinutya si Lucio, tinatanong kung pagbebenta ba ng itlog ang paraan niya para mabuhay. Agad na nakita ni Lucio ang intensyon nito at kalmado niyang sinagot na dahan-dahan niyang kinikita ang sapat para sa panggastos. Naiirita ang class president at tahimik na nag-ipon ng points si Lucio. Hindi pa nasiyahan, binalaan siya ng class president na masisira ang reputasyon niya kapag nalaman ng eskwelahan ang ginagawa niya. Ngumiti si Lucio at tinanong kung talagang nag-aalala ito, saka iminungkahi na bilhin na lang niya lahat ng itlog. Punong-puno ng kumpiyansa at yabang, pumayag ang class president. Agad na inilagay ni Lucio ang lahat ng itlog sa isang bag at malakas na inanunsyo na binili ng class president ang lahat, kaya wala nang natira para sa mga nakapila. Nag-alboroto ang mga tao sa galit at bumulusok ang points kay Lucio habang natapos ang bentahan sa loob lang ng ilang segundo. Pagdating sa klase, napansin ni Lucio ang isang bagong website na nagtatrack ng mga taong nagising ang supernatural na kapangyarihan. Nakakita siya ng pagkakataon kaya tumayo siya at casual na sinabi na may isang estudyante sa kanilang klase na awakened. Sabay-sabay na nagtanong ang lahat kung sino yon. Nagkibit balikat si Lucio at sinabing anonymous ang impormasyon kaya wala siyang ideya. Napuno ng inis at pagkadismaya ang silid-aralan at masayang inipon ni Lucio ang points mula sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, may isang estudyanteng sumugod sa classroom at sumigaw na may nangyaring kakilak-kilabot. Sinabi nitong may upperclassman na nagising ang kapangyarihan, umatake ng mga tao, at hawak ngayon ang principal sa rooftop. Handang ihulog. Agad nakita ni Lucio ang isang golden chance at tumakbo papunta roon. Sa daan, nadaanan niya ang isang tahimik na babae at naramdaman niya ang nakatagong kapangyarihan nito kahit wala itong reaksyon. Pagdating sa rooftop, nakita ni Lucio ang estudyanteng mahigpit na hawak ang principal habang nanginginig sa takot ang lahat. Sa halip na mataranta, diretsyong lumapit si Lucio at nagsimulang magbigay ng mahaba at paulit-ulit na sermon tungkol sa responsibilidad, kahihinatnan, at kung paanong hindi maayos ang pagsira ng buhay niya ang kahit ano. Nainip ang mga tao sa walang katapusang daldal niya pero patuloy namang sumisirit ang points ni Lucio. Habang distracted ang umaatake sa sermon, sumugod ang mga awtoridad at agad siyang napasuko, tuluyang natapos ang insidente. Bumalik si Lucio sa classroom at nadatnan ng mga opisyal na naghihintay para mag-test ng mga awakened. Sinubukan niyang umiwas pero nabigo at umuwi siyang may kaba sa dibdib. Sa kalsada, may lalaking nagpakilalang kausap niya pero tuluyan niya itong inignore at kumita ng points sa simpleng pagdaan. Pagdating sa bahay, bumungad sa kanya si Aunt Lizzie na mapatla at nanghihina. Tinulungan niya itong humiga at sinabihang magpahinga habang bibili siya ng gamot. Pagkalabas ng kwarto, nag-atubili siya at naisip kung kaya bang pagalingin ng prutas mula sa system ang kanyang sakit. Inactivate niya ang kakayahan, pinaikot ang gulong at nakakuha ng ilang maliliit na prutas. Ibinigay niya ang isa kay Aunt Lizzie at sa loob lang ng ilang segundo, nawala ang lagnat nito at bumalik ang lakas. Biniro pa siya ni Lucio pagkatapos at nakakuha ng dagdag na points. Kinabukasan sa paaralan, inanunsyo ang resulta ng test habang binabasa ang mga pangalan ng awakened. Ang unang tinawag ay si Lee, ang tahimik na babaeng naramdaman ni Lucio noon. Sumunod ang class president, kasama ang ilan pang estudyante. Sa huli, binasa ng guro ang huling pangalan ng may pag-aalinlangan, halatang hindi siya sigurado sa resulta.
Ang pangalang iyon ay Lucio, ang estudyanteng walang tigil sa pag-ipon ng points. Kinabukasan muli, may dumating na transfer student at umupo sa tabi ni Lucio matapos tuluyang sumuko ang dati niyang katabi sa walang katapusang pang-aasar. Nagpakilala ang bagong estudyante bilang GIE. Halos agad-agad yumuko si Lucio at casual na tinanong kung may umamin na ba ng pagmamahal sa kanya. Sumagot si GIE ng oo, at may ngising sabi ni Lucio na hindi niya tinutukoy ang mga lalaki. Casual na tinanong ni Lucio si GIE kung may babaeng umamin na ba sa kanya, agad itong natigilan at kumita si Lucio ng ilang puntos mula sa reaksyon niya. Kinagabihan, tinipon sa paaralan ang lahat ng awakened students para sa opisyal na training, at mabilis na pansin ni Lucio na ang instructor ay ang parehong kakaibang lalaking paulit-ulit niyang nakakasalubong noon. Sinimulan ng instructor ang session sa pagtatanong kung may nakakaintindi ba ng sodium-potassium solution. Agad nagtaas ng kamay ang class president. Pero binaliwala siya ng instructor at si Lucio ang tinuro. Pabiro lang na sinabi ni Lucio na parang shortcut yun papuntang langit na agad ikinainis ng instructor at sinabing mali ang desisyong tanungin siya. Ipinaliwanag ng instructor na ang solution ay ginagamit para sukatin ang efficiency ng kapangyarihan, at kapag hinaloan ng dugo, magbabago ang kulay nito depende sa lakas ng isang tao, mas madilim ang kulay, mas malakas ang abilidad. Binigyan ng lahat ng test tube para sukatin ang kasalukuyang level nila. Na may paalala na ang resulta ay refleksyon lang ng kasalukuyang lakas. Nang lumabas ang resulta, si Lucio ang pumwesto sa pinakahuli. Ang hindi alam ng lahat, sinadya niyang kumain ng weakening fruit kanina para itago ang tunay niyang lakas. Sinubukan agad siyang kutyain ng class president pero sinagot siya ni Lucio ng kalmado pero nakakairitang mga salita na lalo lang nagpa-frustrate sa lahat at nagbigay pa sa kanya ng mas maraming puntos. Kinagabihan, umuwi si Lucio at muling inactivate ang system. Napansin niyang may bagong item na nadagdag sa Wheel of Fortune. Pinaikot niya ito at tofu ang nakuha niya. Sobrang baho ng amoy pero napakasarap ng lasa kapag nalampasan mo ang amoy. Nang maamoy ito ni Aunt Lizzie, muntik na siyang sumabog sa galit at inutusang ilayo ang kasuklam-suklam na bagay na iyon. Casual lang sinabi ni Lucio na nakuha niya iyon ng tsamba na halatang hindi niya pinaniwalaan. Patuloy siyang nagpaikot hanggang sa umabot sa 50 piraso ng tofu ang nakuha niya habang walang tigil sa pagrereklamo si Aunt Lizzie na wala na silang ibang makain. Habang patuloy sa pag-ikot si Lucio, may lumitaw na dokumento pero bago pa niya ito mabuksan, biglang sumabog ang isang malakas na enerhiya. Huminto ang oras, isang itim na sinag ang bumasag sa langit, tumagos sa kanilang bahay. At dumiretso sa katawan ni Aunt Lizzie. Sa sobrang takot, tinanong niya si Lucio kung ano ang nangyayari, at kalmado siyang sinabihan na ipikit ang mga mata at mag-focus. Sa sandaling ginawa niya yon, lumitaw ang kanyang star map, hudyat na tuluyan ng nagising ang kanyang kapangyarihan. Sa sobrang saya at gulat, halos hindi niya ma-process ang nangyari. Kalaunan, bumalik si Lucio sa kwarto at tinitigan ng tambak ng tofu, iniisip kung paano niya ito pagkakakitaan. Doon siya biglang naliwanagan. Maaari niya itong ibenta. Ang mga maiinis sa amoy ay magbibigay sa kanya ng points. Kinabukasan, lumabas si Lucio para magbenta ng tofu at nadaanan ng isang matandang lalaki na nagsasanay ng sword techniques na kahanga-hanga ang galaw. Nagyabang ang matanda at nag-alok na turuan siya ng isang galaw pero diretsong tumanggi si Lucio at naglakad palayo, iniwan ng matanda na tulala at kusang nagbigay ng points. Nang magsimula siyang magbenta ng tofu, unay iniiwasan ito ng mga tao dahil sa amoy. Pero nang may isang matapang na tumikim at purihin ng lasa, agad na dumagsa ang mga tao at naubos ang tofu sa loob lang ng ilang segundo. Lumipas ang mga araw habang tuloy-tuloy ang routine ni Lucio, inis ang kaklase, estranghero, at kahit sino sa paligid para mag-ipon ng points, tapos gagamitin ang mga iyon para mag-unlock ng mas maraming kakayahan na lalo pang nagpapainis sa kanya. Sa kalaunan, nakumpleto niya ang lahat ng planeta sa kanyang star map na nag-trigger ng bagong enerhiya at isang summonable weapon, isang espada na maaari niyang ilabas sa totoong mundo at kontrolin ng malaya. Sa paaralan, pinag-uusapan ng mga kaklase niya ang pagdami ng kakaibang insidente sa lungsod ng imungkahi ng Student Council President ang pagbuo ng isang lihim na organisasyon para labanan ang mga kriminal at protektahan ang bansa. Walang pumansin. Naiinis, sinubukan niyang inisin si Lucio. Pero tuluyan siyang inignore ni Lucio at kumita pa ng mas maraming points. Nang gabing iyon sa training, naglabas ang instructor ng isang espesyal na bato na sinasabing nagpapalakas ng star map. Agad sumubok si Lucio pero tinanggihan siya ng bato dahil sobra na raw lakas ng kanyang star map. Dahil walang pakinabang, napagpasyahan ni Lucio na ang pinakamabilis na paraan pa rin ay ang pang-iinis ng tao. Kinabukasan, patuloy pa ring nagpa-impress ang matandang sword trainer, desperadong makuha ang atensyon ni Lucio.
Pero dinaanan lang siya ni Lucio na hindi man lang bumagal ang lakad. Kalaunan sa paaralan, nagsimulang makipag-arm wrestling ang class president at madaling tinalo ang lahat. Nang dumating si Lucio, kinutya siya ng class president at nag-alok na makipaglaban gamit lang ang mas mahina niyang kaliwang braso. Pumayag si Lucio. Sa sandaling naghawak ang kanilang mga kamay, agad natapos ang laban at nanalo si Lucio, ikinagulat ng lahat at binaha siya ng points. Iminungkahi pa ni Lucio na subukan muli gamit ang kanang braso. Muli siyang nanalo ng walang kahirap-hirap. Galit at hiyang-hiya, pinakinggan ng class president ang casual na pangungutya ni Lucio, sinasabing lumalakas siya tuwing hinahawakan ng kamay nito at tinatawag pa itong Lucky Star. Lalong nagpaalam ng galit ang reaksyon ng class president at lalo pang lumakas si Lucio. Pagkatapos, sinundan ni Lucio ang mga kaklase niya para kumain, sinasadya niyang magdala ng tofu para sirain ang gana nila at umani ng mas maraming points. Kalaunan, tinanong ni Jiayi kung paano napakabilis lumakas ang kapangyarihan ni Lucio, at malakas na sinabi ni Lucio na lahat iyon ay dahil sa class president, na ang paghawak sa kamay nito ay nagpapalakas sa kanya, habang iminungkahi ni Jiayi na isumbong iyon sa instructor para makakuha pa ng training stones. Casual na tinanong ni Shu si Jia kung saan talaga nagtatrabaho ang misteryosong guro at ipinaliwanag ni Jia na bahagi ito ng Earth Network na agad ikinagulat ni Shu. Mas lalo pang nagtanong si Shu at laking gulat niya nang malaman na hindi lang iisa ang network dahil mahinahong ibinunyag ni Jia na may Sky Network din at mas makapangyarihan ito. Hindi na nagtanong pa si Shu pero tumatak sa isip niya ang impormasyong iyon. Nang gabing iyon pag-uwi niya narinig ni Shu ang mga hindi pamilyar na boses sa labas at palihim na nakinig sa kanya na pagtantong mga miyembro ng Sky Network ang mga bisita. Personal na sinubukan ng kanilang leader na i-recruit ang matanda at inalok siya ng bakanteng posisyon na malinaw na nakalaan lang para sa kanya pero walang pag-aalinlangang tumanggi ang matanda at sinabing hindi siya malaya sa ngayon. Binalaan siya ng leader na mananatiling bukas ang alok at saka umalis. Mula sa malayo pinanood ni Shu ang lahat at doon niya tuluyang naunawaan na mas mahalaga ang matanda kaysa sa inaakala at doon siya nagpasya na mag-aral ng swordsmanship sa kanya. Kinabukasan diretsyong hiniling ni Shu sa matanda na sanayin siya at ikinagulat niya ng masayang pumayag ito at sinabing pwede siyang pumunta kahit kailan. Agad nagdagdag si Shu ng kondisyon at hiniling na tulungan din itong turuan si Lo dahil masyado siyang abala para gawin iyon. Kaagad na inis ang matanda at mas lalong nagalit si Lo pero palihim na natuwa si Shu habang tuloy-tuloy na tumataas ang kanyang points dahil sa reaksyon nilang dalawa. Kinabukasan sa paaralan napansin ni Shu na tumaas na naman ang kanyang points at mabilis niyang naunawaan kung bakit. Ginawang impyerno ni Lo ang tutoring ng matanda na nagpaandar ng kanyang kakayahan at lalo pang nagbigay ng points kay Shu. Paglabas ni Shu ng klase napansin niyang dumaan si Sai na may kakaibang kalmadong ekspresyon na nakakaasiwa na parang may tinatago. Samantala hirap na hirap ang matanda sa math lesson kasama si Lo na walang tigil sa pang-aasar. Tinukso niya ang edad ng matanda binaluktot ang mga sagot at sinadya talagang subukin ang pasensya nito hanggang sa tuluyan itong sumabog sa galit na lalo pang nagpataas sa points ni Shu. Matapos malampasan ng tutor ang humarap ang matanda kay Shu at sinabing natupad na niya ang bahagi niya ng kasunduan at oras na para simulan ng sword training. Inilabas niya ang isang set ng mabibigat na training weights at ipinaliwanag na dapat unti-unting dinadagdagan ni Shu ang bigat habang binabalaan siyang ang pinakamabigat na guwantes ay higit 300 kilo. Sinilip ni Shu ang kagamitan sa casual na binuhat ang guwantes gamit ang isang kamay at itinapon ito sa gilid sabay sabing sapat na ang lakas niya para laktawan ang warm-up. Gulat pero humanga ang matanda at pumayag na magsimula agad. Kumuha siya ng isang papel at sinabi na ang pundasyon ng swordsmanship ay ang pag-unawa na anumang bagay ay maaaring hatiin. Biglang sumiklab ang kanyang enerhiya habang humampas siya sa hangin na tila pinunit ang espasyo at hinati ng malinis ang pader sa likod. Pagkatapos ay inihagis niya ang espada kay Shu at inutusan siyang magsanay. Habang nagsasanay si Shu patuloy na tumataas ang kanyang enerhiya sa nakakabaliw na bilis at malinaw na ang swordsmanship ay perpektong akma sa kanya. Nang sumapit ang gabi nagtanong ang matanda ng seryosong tanong kung kailan ba tunay na nagiging malakas ang isang tao. Sumagot si Shu na iyon ay kapag nilalabag ng isang tao ang lahat ng patakaran pero nilinaw ng matanda na ang tinutukoy niya ay ang sandaling nagkakaroon ng isang tao ng kapangyarihang gawin iyon. Inamin ni Shu na hindi niya alam at sinabing ang gusto lang niya ay isang tahimik na buhay kung saan mapoprotektahan niya ang kanyang kapatid at mamuhay ayon sa sariling kagustuhan ng walang misyon at walang inaasahang tulong mula kanino man. Ipinaliwanag niya na likas na mahirap ang buhay at gaano man ito kahirap hinding-hindi siya susuko o mamumuhay ayon sa inaasahan ng iba. Nang marinig yun nakaramdam ang matanda ng tunay na paghanga at tinanggap ang sagot ni Shu. Kinabukasan ipinagpatuloy ng matanda ang pagtuturo kay Lo sa pagkakataong ito sinusuhulan siya ng potato chips na kakaibang nakatulong para mag-focus at gumaling siya.
Habang nasa gitna ng aralin bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao mula sa Sky Network at lumabas para harapin ito habang ang inis ni Lo sa kanilang dalawa ay muling nagpataas ng points ni Shu. Dali-daling pumunta si Shu at nagulat nang makita ang isang miyembro ng Sky Network na nagngangalang Sher na nakatayo kasama ang matanda. Napansin ni Lo si Shu at casual na tinanong kung bakit naroon siya kaya mabilis na nagdahilan si Shu na may nakalimutan siya at pinapasok si Lo para kunin iyon. Habang wala siya binalaan ni Sher ang matanda tungkol sa lumalalang panganib sa buong bansa at muli siyang sinubukang i-recruit sa Sky Network pero mariing tinanggihan ulit. Pagkaalis ni Sher iniabot ng matanda kay Shu ang dalawang testing tube para sukatin ang kanyang lakas. Nang i-activate ni Shu ang mga ito naging itim na itim ang likido na hudyat ng A-rank na kapangyarihan at muling nagbago na nagpatunay na lampas na siya sa antas na iyon. Tumaas din ang rango ni Lo lampas sa A na nagkumpirmang totoo at seryoso ang lahat ng nangyayari sa paligid nila. Matapos makumpirma ang kanyang lakas, tahimik na dinala ni Shu ang mga testing tube sa labas at ibinaon ang mga ito sa lugar na hinding-hindi na mahahanap ng kahit sino. Hindi nagtagal ay nasalubong siya ng matanda at tinanong tungkol sa resulta, pero casual lang itong inisnab ni Shu at sinabing mahina pa rin siya gaya ng dati, dahilan para tuluyang mabigla ang matanda habang umaalis na puno ng pagdududa. Pagdating sa bahay ipinagpatuloy ni Shu ang cultivation gamit ang kanyang star map at sa gitna ng pagsasanay tuluyan ng nagising ang isang bagong kakayahan, isang hindi nakikitang aura ang bomb alot sa kanyang katawan na sabay nagpapalakas sa kanya at nagpoprotekta laban sa pinsala. Nang hamu pa ang enerhiya nag-alala si Shu kay Luo at napaisip kung kamusta na ang progreso nito. Kasabay nito si Luo ay mahimbing na natutulog at nananaginip sa loob ng sarili niyang star map kung saan nagising din ang bago niyang kakayahan. Pagkagising niya hiniling ni Shu na subukan niya ito at agad siyang nag-summon ng isang langgam mula sa kanyang black hole at mahinaw ang ipinaliwanag na kayanan niyang maramdaman at kunin ang enerhiya ng mga patay na nilalang. Agad na pagtanto ni Shu na namatay ang langgam noong nakaraang araw pa lang na nagpatunay na gumagana ang kakayahan niya. Para subukin ang limitasyon nito dinala niya si Luo sa labas kung saan nag-summon siya ng isang magandang ibon pero mabilis na ipinaliwanag ni Shu na walang silbi iyon sa totoong laban at kailangan niya ng mas malakas na summon. Nang tanungin siya ni Luo kung ano ang nasa isip niya sinabi ni Shu na sumunod lang siya at nangakong bibigyan siya ng perpektong sandata. Dinala niya si Luo sa isang pig shop habang walang tigil sa pagbibiro hanggang sa nainis ito at tinanong kung gusto ba niyang gawing pig girl siya. Tumawa lang si Shu at lalo pa siyang tinukso habang hinihintay nilang katayin ng baboy. Pag-uwi sinabi ni Shu na ay summon niya iyon at ang gawin niya maingat niya itong sinuri at nakumpirmang kasing tunay ito ng orihinal. Para masubak pa lalo binunot ni Shu ang kanyang espada at agad itong pinatay. Halos mawala ng kontrol si Luo sa galit pero mabilis na humingi ng tawad si Shu at nangakong magluluto ng hapunan kaya kumalma siya. Habang sabay silang kumakain tunay na masaya ang naramdaman ni Shu. Dahil sa perang kinikita niya sa pagbebenta ng tokwa unti-unti nang gumaganda ang buhay nila at sinabi niyang malapit na silang makabili ng sariling bahay at hindi na magbabayad ng renta. Hindi nagtagal ang sandaling iyon dahil biglang nakaramdam si Shu ng maraming kakaibang presensya sa paligid. Lumabas siya para mag-imbestiga at kumapit si Luo sa kanya at iginiit na sasama siya at nangakong hindi siya magiging pabigat. Mabilis silang nagtungo sa pinanggagalingan ng kaguluhan at dumating malapit sa isang tulay kung saan naglalaban na ang isang gang at ang mga pulis. Mula sa malayo napanood nila kung paano kayang harangin ng isang opisyal ang lahat ng atake na para bang hindi siya kayang lapitan ng mga kriminal. Saglit siyang nawalan ng konsentrasyon kaya nakalusot ang isang kalaban na napilitang umatras ang opisyal at muling sumama sa kanyang mga kasamahan. Nagpatuloy ang labanan pero ibinunyag ng leader ng gang ang nakakatakot na lakas niya bilang isang 4th rank na banta na kayang lamunin ang mga bihasang pulis. Pinatay niya ang dalawang opisyal at tumakas kasama ang kanyang mga tauhan bago pa sila mapigilan. Habang muling nag-aayos ng bitag ang mga pulis sinabi ni Shu kay Luo na umuwi na at nagpasya siyang habulin ang mga kriminal mag-isa. Sinundan niya sila hanggang sa isang bahay na napapalibutan na ng pulis sa lahat ng direksyon. Sa loob may isang miyembro ng gang na nagpanik at nagmungkahi ng pagsuko pero nilibak siya ng leader at nangakong poprotektahan sila sa kahinayla ang kanyang mga tauhan palabas. Agad nagpaputok ang mga pulis pero ginamit ng leader ang sarili niyang mga tao bilang panangga hinayaan silang mamatay habang naglalakad siya sa gitna ng bala na walang kahit anong tama. Hinabol siya ng mga pulis at may isang nakapaghagis ng espada na tumagos sa kanyang katawan kaya inakala nilang tapos na ang laban pero tumayo lang muli ang kriminal at malamig na tinanong kung handa na ba silang mamatay. Sa sandaling iyon biglang bumagsak si Shu mula sa itaas at pabirong sinabi na aksidente lang ang pagdating niya kaya napagkamalan siya ng mga pulis na isa pang kriminal at inutusan ng lahat na umatake. Dalawang opisyal ang sumugod sa kanya ng buong lakas pero napakadali silang tinapatan ni Shu na iniiwasan ng bawat galaw at tinalo sila gamit ang eksakto at napakalakas na galaw.
Sa kabilang banda sinubukan ng ibang pulis na tapusin ang kriminal pero isa-isa niya silang pinatay na muling nagpakita ng kanyang kakilakilabot na kapangyarihan. Matapos talunin ng kanyang mga kalaban kalmado lang na nanood si Shu hanggang sa gumuho ang isang maluwag na bakal sa ilalim niya at siya ay nahulog. Sinubukan ng isang opisyal na samantalahin ang pagkakataon sa ere pero agad gumanti si Shu at pinabagsak ito na nag-iwan na lang sa kanya at sa kriminal na magkatapat. Itinuro siya ng kriminal at sinabing oras na niya para mamatay pero pinakawalan ni Shu ang buong lakas niya at nagbanggaan silang dalawa. Walang laban ng kriminal dahil lubos ang agwat at tuluyang dinurog ni Shu ang kalaban at tinapos ang laban na nagpatunay sa kanya bilang tunay na master. Pagkatapos nito umuwi si Shu kung saan sinalubong siya ni Luo na puno ng pag-aalala. Pinakalma niya ito at sinabing sasama sila para gamaan ang pakiramdam niya kahit agad siyang pinaalalahanan ni Luo tungkol sa nangyari sa pig shop kahapon. Tumawa si Shu at nangakong iba na raw ngayon. Sa daan na salubong nila ang matanda na nagtanong kung saan sila pupunta at casual na sinabi ni Luo na ililibre siya ni Shu sa isang malapit na kainan. Kinumpirma ito ni Shu at naglakbay sila sa mga bubong. Habang naglalakad hiniling ni Shu kay Luo na ayos ka ng paligid sa loob ng 1 kilometro kaya nagsummon siya ng ibon at kinumpirmang walang kainahinala. Sinabi ni Shu na maghintay muna siya habang tinitingnan niya ang isang lugar at nang makumpirmang ligtas tinawag niya si Luo at tinanong kung may nararamdaman pa siyang natitirang death energy. Nakaramdam si Luo ng 3 pinanggagalingan, isa ang matangkad at 2 ang mababa kaya inutusan siya ni Shu na kunin ang matangkad. Ginawa niya ito pero nang hilingin ni Shu na i-summon iyon para makasigurado ipinaliwanag niyang ubos na ang kanyang enerhiya at kailangan niya ng 1 araw para makabawi. Pinuri siya ni Shu at nagmungkahi na umuwi na sila na agad ikinainis ni Luo nang mapagtanto niyang nagbibiro lang siya tungkol sa kainan. Matapos ang kaunting pagtatalo napilitan si Shu at dinala siya sa downtown para kumain. Habang kumakain pinaalalahanan ni Shu si Luo na itago ang lahat ng nangyari at huwag na huwag ipapakita ang kanyang kapangyarihan kanino man at pumayag siya. Habang pinapanood siyang kumain humingi ng paumanhin si Shu sa hirap ng buhay nila at inamin na nakakaramdam siya ng guilt dahil hindi niya mabigyan si Luo ng mas maayos na pamumuhay. Biglang umiyak si Luo at sinabi na wala sa kanya ang lahat ng iyon at ang gusto lang niya ay mamuhay kasama si Shu sa kanilang tahanan. Labis na naantig si Shu at naalala ang kanilang nakaraan kaya nangako siyang hinding-hindi sila maghihiwalay. Sa ibang lugar nagsagawa ng emergency meeting ang Sky Network at pinag-usapan ang misteryosong mandirigmang tumalo sa isang 4th rank na kriminal at nagtaka kung anong klaseng halimaw ang magiging siya paglaki kaya nagpasya silang kailangan nila itong mahanap agad. Walang kaalam-alam si Shu ay abala sa pagbebenta ng tokwa na ngayon ay sobrang patok at nauubos sa loob lang ng 10 minuto na ikinainis pa niya dahil wala na halos negatibong emosyon ng mga tao sa paligid. Habang nag-aayos siya may isang huling customer na dumating at nagalit nang malaman na sold out na kaya tahimik na nakakuha si Shu ng 50 points. Mabilis na napagtanto ni Lucio na pwede niyang gawing kita ang pagkainis ng mga tao, kaya nang may isa na namang customer na lumapit para bumili ng tofu, kalmado niyang inulit ang proseso, kinumpirma ang order, pinapalapit ang lalaki, saka walang emosyon na sinabi na sold out na pala ang lahat. Sumabog sa inis ang lalaki at tahimik na nakakuha si Lucio ng 100 puntos, kontento sa bago niyang diskarte. Kinaumagahan, nagising si Lu Xiaoyu na ramdam na buo na ulit ang lakas niya at agad tumakbo kay Lucio para ibalita ito. Para patunayan, ipinatawag niya ang nilalang na naabsorb niya at nang tanungin ni Lucio kung paano niya ito kinokontrol, casual niyang sinabi na sumusunod ito ng buo sa kalooban niya at kaya pa nga siyang atakihin kung gugustuhin niya. Agad siyang pinakiusapan ni Lucio na huwag gawin yon na ikinatawa ni Lu Xiaoyu. Pagkatapos, may mas nakakagulat pa siyang isiniwalat kaya raw niyang makita ang mga alaala ng mga patay na nilalang na naabsorb niya at pabirong binanggit kung gaano kalakas ang suntok ni Lucio noong laban. Natigilan si Lucio pero sobrang natuwa dahil agad niyang naisip kung gaano kapakipakinabang ang kakayahang iyon. Habang patuloy niyang sinisilip ang mga alaala, biglang nabanggit ni Lu Xiaoyu na may nakita siyang lihim na lugar kung saan nakatago ang malaking halaga ng ninakaw na pera at iminungkahi niyang kunin nila iyon. Agad tumanggi si Lucio at ipinaliwanag na kapag ginalaw nila ang perang iyon, kailangan nila itong isuko at doon malalantad ang kapangyarihan ni Lu Xiaoyu sa mga awtoridad. Nagalit si Lu Xiaoyu at iginiit na pwede na nilang bilhin ang bahay na tinitirhan nila at masigurado ang kinabukasan nila. Inamin ni Lucio na gusto rin niya ang bahay pero hindi niya ito kukunin sa maling paraan. Sinubukan niyang gawing biro ang usapan para gamaan ang loob niya pero lalo lang siyang nainis at umalis ng padabog. Kinabukasan sa paaralan, maingay ang buong klase sa usapan tungkol sa insidente sa tulay at hindi napigilan ni Lucio na asarin sila, kumita ng mga puntos mula sa reaksyon nila bago umupo.
Pagkatapos, tinanong niya si Gia tungkol sa Blessed Land, at ipinaliwanag ni Gia na ito ay lugar na pan ng spiritual energy kung saan mabilis lumakas at magising ang mga tao, pero sobrang mahal. Tinanong ni Lucio kung may ibang paraan, at binanggit ni Gia ang spiritual stones, idinagdag na ipamamahagi raw iyon ng paaralan sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, dumating ang bagong principal na si Lee Ziyu, isang kumpirmadong miyembro ng Sky Network na naatasang mga siwa at magsanay sa Special Abilities class. Sa sandaling dumaan si Lee Ziyu, may naramdaman agad na panganib si Lucio at alam niyang hindi ordinaryong guro ang lalaking iyon. Napansin ni Lee Ziyu na may estudyanteng nakareact sa presensya niya, pero pinili niyang baliwalain ito at itinuloy ang seremonya. Pagkatapos, dumiretso siya sa special class at binalaan sila tungkol sa misteryosong individual na may dalang espada na namataan kamakailan sa lungsod, detalyadong inilalarawan ng mga katangian nito at inuutos na i-report agad ang anumang kainahinala. Ipinamahagi niya ang spiritual stones base sa antas ng bawat estudyante, at dahil mababa ang rating ni Lucio, 2 lang ang nakuha niya. Kalaunan, tahimik na inaya ni Lucio si Gia at tinanong kung pwedeng ibenta ang mga bato. Ipinaliwanag ni Gia na bawal ibenta ang mga resources ng Sky Network, pero inamin niyang may kilala siyang black market contact na pwedeng sumugal. Nang makipag-ugnayan sila, nalaman nilang bawat bato ay nagkakahalaga ng 120,000 yen. Sapat para tuluyang mabili ni Lucio ang bahay. Sa parehong panahon, binisita ni Lee Ziyu ang matandang lalaki at tinanong siya tungkol sa misteryosong swordsman, pinaghihinalaang siya ang nagtuturo rito. Mariing itinanggi ng matanda ang lahat at pinangaralan si Lee Ziyu tungkol sa kawalan ng respeto ng walang basihang hinala, dahilan para mapahiya siya at mapilitang umatras. Pag-uwi ni Lucio, excited na tinanong ni Lu Xiaoyo ang tungkol sa Sky Network at Earth Domain, at ipinaliwanag niya ang lahat ng alam niya bago sabihin na may magandang balita siya. Ipinakita niya ang perang naipon niya, ibinigay ang isang bagong cellphone, at ibinunyag na nakausap na niya ang landlord at siguradong may lilipat na sa kanila ang pagmamayari ng bahay simula kinabukasan. Hindi napigilan ni Lu Xiaoyo ang emosyon at mahigpit siyang niyakap habang umiiyak sa tuwa. Pagkatapos nito, pareho silang nagtuon sa pagsasanay at unti-unting lumalakas. Nang tuluyan ng matanggap ni Lucio ang titulo ng bahay, nakatanggap din siya ng mensahe mula sa paaralan na aalis ang klase para sa isang external training mission at hindi siya makakauwi ng ilang araw. Kinaumagahan, sumakay ang mga estudyante sa mga sasakyan at ipinaliwanag ni Gia ang destinasyon nila habang nasa biyahe. Isang mapanganib na lugar na tinatawag na ruins, nabuo matapos ang isang alien invasion at puwan ng mga ilusyon, kayamanan, at nakamamatay na banta. Ipinaliwanag niya na ang pinakamahalagang bagay sa loob ng anumang ruin ay ang core eye, at kapag may nakakuha nito, guguho ang buong lugar. Idinagdag niya na kamakailan ay may binuksan ng leader ng Sky Network at nakuha ang isang core eye na naging espada na agad nagpasabik sa lahat. Pagdating nila, tinipon sila ng instructor at binalaan na lihim ang misyong ito at para lamang sa pagkuha ng karanasan. At ang anumang paglabas ng impormasyon ay paparusahan ng militar. Sumunod ang mga estudyante at pumasok sa lugar, tumanggap ng pagkain at naupo para kumain. Habang karamihan ay tahimik na nag-adjust, isang chubby na estudyante ang malakas na nagreklamo dahil sa pagkain sa lupa at humingi ng upuan. Matapos ang walang tigil na pagdaing, napilitan ng isang sundalo na ibigay sa kanya ang sariling upuan para lang tumahimik siya, saka ito mismo ang umupo sa lupa. Umagsak agad ang mod ni Lucio nang makita niya ang nangyayari. Kaya diretso siyang lumapit sa estudyanteng komportableng nakaupo sa upuan at inutusan itong tumayo. Nagkunwari ang lalaki na wala siyang narinig, kaya hindi na nagsayang ng salita si Lucio at pinabagsak siya sa isang malinis na suntok. Agad dumating ang instructor, kinaladkad palayo ang nanlulumong estudyante, at kalmadong bumalik si Lucio sa pagkain na parang walang nangyari. Nang gabing iyon, lahat ay abala sa training, maliban kay Lucio na walang interes gayahin ang mga pamamaraan nila. Para sa kanya, mas episyente pa rin ang pag-grind ng points, kaya nagpa siyang maglibang na lang. Lumapit siya sa class leader at walang tigil na inistorbo ito habang nagte-training. Sinubukan siyang balewalain ng leader, pero hindi tumigil si Lucio hanggang makakuha siya ng sapat na negatibong reaksyon para kumita ng points. Sa kanya ito ginastos sa mga mansanas ng parang wala lang. Pagkatapos, sinubukan niyang tawagan si Lu Xiaoyo para kumustahin siya, pero walang signal, at ang katahimikan ay biglang nagpabigat sa dibdib niya sa pag-aalala. May mali. Maya-maya, bumalik siya para kumain ulit at sa pagkakataong ito binigyan siya ng coke ng mas maraming pagkain at pati isang sundalo ay inalok pa siya ng upuan, halatang humanga sa ginawa niya kanina. Tinanggihan ni Lucio ang upuan at umupo na lang sa lupa. Kumakain sa tabi ni Gia gaya ng dati.
Pagkatapos ng pagkain, bumalik na naman siya sa pang-aasar sa class leader hanggang sa tuluyan itong sumabog at tumakbo palayo para mag-training sa malayong bahagi ng kampo. Siyempre, hinabol siya ni Lucio at ipinagpatuloy ang panunukso hanggang maubos niya ang lahat ng points na gusto niya. Pagkatapos noon, saka lang siya seryosong nag-training mag-isa, binuksan ng star map at naramdaman ang tuloy-tuloy na pag-angat ng lakas niya. Pagsapit ng tanghalian, galit na lumapit ang class leader at hinamon siya ng rematch, sinasabing mas malakas na raw siya ngayon at dudurugin na si Lucio. Walang alinlangang pumayag si Lucio. Narinig ito ng instructor at siya na ang naging referee habang nagtipon ang buong klase, nagsisigawan at umaasang matatalo na rin sa wakas si Lucio. Sa mismong Senadorias pa lang, natapos ni Lucio ang arm wrestle sa loob ng wala pang isang segundo. Biglang natahimik ang lahat habang bumuhos ang points at pati ang instructor ay natigilan. Dahil sa curiosity, hinamon din ng instructor si Lucio pero mabilis din siyang natalo. Tumawa ito sa tuwa at pinuri ang napakalaking potensyal ni Lucio sa hinaharap. Pabirong ibinida ni Lucio ang class leader, sinabing lumakas daw siya dahil nahawakan niya ang kamay nito na lalo lang nagpainit ng ulo ng leader at nagbigay pa sa kanya ng mas maraming points. Biglang napansin ni Lee Zio ang makapal na hamog na gumagapang papasok, isang bagay na lubos na hindi normal sa lugar. Agad niyang pinatunog ang emergency alarm at inutusan ng lahat na lumikas, pero bago pa sila makalayo, nilamon na ng hamog ang buong kampo sa loob lang ng ilang segundo. Nahila si Lucio papunta sa isang kakaibang hindi kilalang espasyo at halos wala siyang oras mag-isip nang biglang umatake ang isang skeletal monster. Malinis niya itong iniwasan, nag-counter, at madaling winasak. Saka umakyat sa mas mataas na lugar para suriin ang sitwasyon. Mas maraming halimaw ang sumugod mula sa ibaba pero wala ni isa ang makasabay sa kanya. Habang gumagalaw siya, nasalubong niya ang ilang estudyanteng tumatakbong taranta, sumisigaw na may mga halimaw sa likod nila, at sa mismong harapan niya, may isang napatay. Agad sumingit si Lucio at nilipol ang mga halimaw sa loob lang ng ilang segundo, iniwang nakatayo sa pagkabigla ang mga nakaligtas. Isa pang halimaw ang biglang lumapit sa kanya. At habang walang magawa ang mga estudyante, tinipon ni Lucio ang lakas niya at pinabagsak ito. Binalaan niya sila na hindi ligtas ang lugar at inutusan silang humanap ng ibang pagtataguan. Nang may isang babae na nakiusap na manatili siya at protektahan sila, binaliwala niya ito, iniabot ang isang palakol, ipinaliwanag na mapapatay lang ang mga halimaw kapag pinugutan ng ulo, at tuluyang umalis. Paglaon, mag-isa ng pananghuli ni Lucio ang mga skeletal warrior, isa-isang tinalo hanggang sa makuha niya ang isang espada mula sa mga labi ng isa sa kanila. Habang papalapit ang gabi, patuloy siyang gumagalaw sa loob ng ruins para maghanap ng masisilungan nang biglang may sumiklab na flare sa langit. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papunta roon at nagpalipad din ng sarili niyang flare para markahan ang lokasyon. Doon, nakita niya ang isang taong may hawak na flare gun at naglalabas ng energy points. Na agad nagdulot ng hinala. Naalala ni Lucio ang babala ni Gia tungkol sa mga especially iya at napatunayang tama ang kutob niya. Ang lalaki ay bahagi ng ibang organisasyon na naunang pumasok sa ruins, may planong magtipon gamit ang mga flare matapos maghiwa-hiwalay. Dahil sa pakikialam ni Lucio, nasira ang plano nila, kaya halatang iritado at hindi na stable ang especially iya. Nagkunwari itong pala kaibigan at sinabing galing din siya sa parehong klase at aksidenteng napadpad lang sa ruins. Nakisabay si Lucio sa palabas. Sinabing taga-special class din siya at iminungkahing magsama sila. Napako ang tingin ng especially iya sa espadang dala ni Lucio, tinanong ito tungkol doon, at unti-unting lumapit habang humihiling na mahawakan lang daw ito sandali. Nagkunwari si Lucio na ibibigay ang espada, pero sa huling sandali ay bigla niya itong hinatak pabalik, ginawang setup ang lahat para mag-farm ng energy points. Agad nagsabing aalis na ang especially iya, pero biglang kumapit si Lucio sa kanya, kunwaring takot at iginigiit na mas mabuting magkasama sila. Sandaling natigilan ng especially iya bago napilitang pumayag. Habang tumatakbo sila, sinadya ni Lucio na maging mabagal at parang clumsy, na tila hirap na hirap makasabay. Akala ng especially iya ito na ang tsansa para iwan siya, pero kahit gaano siya kabilis tumakbo, laging katabi pa rin niya si Lucio na parang hindi man lang hinihingal. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, sumabog mula sa lupa ang mga skeletal monster. Nagpanik ang especially iya at tumakbo para sa buhay niya, habang si Lucio ay nagkunwaring kasing takot din, dikit lang ng dikit at nagpapanggap na walang silbi. Sinubukan ng especially iya na agawin ang sandata ni Lucio habang tumatakbo, pero malinaw na pinaglalaroan lang siya nito. Sa pinakadelikadong sandali, itinulak siya ni Lucio palayo at biglang nag-sprint, iniwan ng especially iya na napapaligiran. Sa desperasyon at galit, inilabas ng especially iya ang nakatagong talam at bahagya lamang nakaligtas matapos patayin ang mga halimaw mag-isa.
Kalaunan, nagkita muli sila sa mataas na lugar para magpahinga. Nagkunwari si Lucio na tulog at ang dahan-daang lumapit ang especially Iya para patayin siya, biglang dumilat si Lucio at kalmadong sinabi na hindi naman siya inaantok. Halos sumabog sa galit ang especially Iya. Pagsapit ng umaga, walang kabog-abog na naglabas si Lucio ng tofu at nagsimulang kumain. Hindi makapaniwala ang especially Iya at sigaw na tinanong kung paano siya nagkaroon ng pagkain sa loob ng ruins. Walang tigil ang pang-aasar ni Lucio hanggang sa tuluyang sumabog ang especially Iya at umatake ng buong lakas. Malakas ang especially Iya at ilang beses niyang tinamaan si Lucio, pero malinis itong umiwas at sinalag ang bawat galaw. Sa gitna ng laban, nahulog sa lupa ang espada ni Lucio at inakala ng especially Iya na panalo na siya. Nang sumugod ito para tapusin ang laban, biglang humugot si Lucio ng ikalawang espada at pinabagsak siya sa isang iglap. Habang bumabagsak ang especially Iya, sa kanya napagtanto na si Lucio pala ang parehong taong tumalo sa kriminal sa lungsod. Tumayo si Lucio sa ibabaw ng katawan nito at tahimik na inamin kung gaano kakilabat ang mundong ito, kung paanong kahapon ay parang biro lang ang lahat at ngayon ay may buhay na siyang kinuha, pero kahit gaano pa kahirap ang tatahakin niyang daan, magpapatuloy siya. Iniwan niya ang lugar at napadpad sa isang gubat, napansin ng mga mansanas na nagkalat sa lupa. Nang makita niyang punong-puno ang mga puno, nagsimula siyang mamites hanggang sa biglang sumulpot ang isang grupo ng nagagalit na mga squirrel na binato siya ng mga bato. Kumita siya ng ilang points, dinampot ang mga mansanas at tumakbo. Hindi siya huminto hanggang makarating sa ilog, uminom ng sagad, at napaisip kung may katapusan ba ang ruins. Sakto namang inatake siya ng mga lobo mula sa lahat ng direksyon. Nang makita ang buong kawan, agad siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa pinanggalingan. Habang tumatakbo, napansin niyang hindi man lang siya napapagod at mas mabilis pa ang pakiramdam niya kaysa dati. Pinwersa niya ang bilis at tuluyang nakatakas sa mga lobo. Kalaunan, bumalik siya sa lugar kung saan niya iniwan ang palakol sa grupo ng mga estudyante at napansing mas dumami na sila. Umupo siya kasama nila at sinabing isang gabi lang siya mananatili. Nakiusap ang mga ito na protektahan sila. Pero tumanggi siya. Nang tanungin niya kung kailan sila huling kumain, bumagsak ang luha ng isang babae at inamin na 3 araw na. Kumain si Lucio ng mansanas sa harap nila at sinabi kung saan makakahanap ng mga puno ng mansanas matapos ang 2 araw na paglalakbay, sabay babala tungkol sa mga agresibong squirrel. Sa inis at kawalan ng pag-asa, lalo pa silang nagbigay sa kanya ng energy points. May isang estudyanteng nagtangkang agawin ng mansanas pero madali siyang dinisarmahan ni Lucio. Kinuha pabalik ang palakol at inihayag na aalis na siya. Bago tuluyang umalis, tahimik siyang nag-iwan ng 2 mansanas. Nagpatuloy si Lucio mag-isa nang bigla niyang maramdaman ang panganib at isang skeleton ang sumugod sa kanya na may sibat. Hinawakan niya ang sandata, dinisarmahan ng kalaban, pinabagsak ito, kumuha pa ng isa pang sibat at tumakbo. Hinanap siya ng mga skeleton pero kalaunan ay sumuko rin at umalis. Sinundan sila ni Lucio mula sa malayo, pinupulot ang mga nalalaglag nilang sandata para lalo pa silang asarin. Sa ibang lugar, nag-ambush ang mga guro at estudyante, may planong patayin ng Skeletal Knight sa pamamagitan ng pagpatay sa leader nila. Nang makita ang isang knight na walang sibat at inakalang ito ang pinuno, pinaputukan ito ng sniper at sumabog ang ulo nito. Masyado silang napaaga sa pagdiriwang. Buhay pa pala ang tunay na leader at agad nag-utos ng counter-attack dahilan para mag-atrasan ang lahat sa kaguluhan. Habang inaalam nila kung saan sila nagkamali, napagtanto ng isang instructor ang katotohanan, may nagnakaw ng sandata ng leader. Bago pa nila tuluyang maunawaan yon, namataan nila si Lucio na nakatayo sa malapit, tahimik na pinagmamasdan ang mga Skeletal Knight ng may kalmadong pokus. Biglang umatake si Shu, tinamba ang isang sundalo sa lupa, hinugot ang sibat sa kamay nito, at tahimik na lumakad palayo na parang walang nangyari. Nagulat ang instructor sandali bago paliitin ang mga mata at sabihin na ngayon lang niya naintindihan kung sino ang nagnanakaw ng mga sibat. Hindi siya makapaniwala na isang estudyante ang kaya gumawa ng ganito hanggang sa may nagsalita mula sa klase ng Dion at kinilala si Shu bilang kanilang kaklase. Ipinaliwanag nila na nagising ang energy system ni Shu matapos niyang talunin ang kanilang class leader sa rest challenge. At simula noon, sobrang abnormal na ng lakas niya. Nang marinig ito, lalo pang tumindi ang interes ng instructor at agad niyang naisip na kailangan nilang kunin ang batang ito, anuman ang mangyari. Samantala, si Shu ay malayo na, nakaupo sa sanga ng puno na parang wala siyang iniintinding problema. Sundalo, kalansay, panganib, wala sa mga ito ang nakakaabala sa kanya. Ang isip niya ay nakatuon sa mga alaala mula sa nakaraang buhay, lalo na sa kapatid niyang si Luke, at sa matinding hangerang makabalik sa kanya agad.
Matapos mag-isip, napagpasyahan ni Shu na ang pinakamabilis na paraan pabalik ay linisin agad ang mga labi at gamitin lahat ng nasa loob. Habang siya'y sumusulong, biglang bumangon ng mga skeleton warriors at hinarang ang kanyang daraanan, bumuo ng ambush na handang patayin siya sa lugar. Sa halip na magpanik, tahimik na pinuspos ni Shu ng spiritual energy ang sibat. Ang kanyang galaw ay smooth at deadly habang isa-isang pinaputol ang mga kalaban. Bumagsak ang mga skeleton knights nang walang pagkakataong tumayo at nang mapatay ang lahat, agad na pinulot ni Shu ang kanilang mga armas bago magpatuloy. Sa bahay, galit na galit si Lo dahil hindi pa bumabalik si Shu sa loob ng 3 araw, handa na siyang magpahaba ng sermon pagdating niya. Ngunit nang makita niya ang sulat na iniwan ni Shu at basahin ito, biglang natunaw ang kanyang galit at napuno siya ng ginhawa at saya. Kaya napagpasyahan niyang maghintay ng matiisin para sa kanya. Hindi nagtagal, ang instructor at ang kanyang grupo ay mas malalim na pumasok sa ruins at nabigla sila nang makita na bawat skeleton warrior sa daraanan ay nawasak na, pati lahat ng kanilang armas ay nawala. Hindi na kailangan pang sabihin, malinaw na gawa ito ni Shu. Lalong humanga ang instructor at tahimik na nagplano kung paano suportahan si Shu sa paglilinis ng natitirang skeletons. Kasabay nito, pumasok si Shu sa bagong lugar at inactivate ang star map niya. Kasabay nito, kinuha niya ang isang dilaw na prutas at kinain, biglang nagkaroon ng mas maayos na kontrol sa lahat ng sibat sa ilalim ng impluensya niya. Malapit doon, nagbantay ang mga teachers at estudyante, naghihintay sa huling grupo ng Skeleton Knights. Biglang bumagsak ang isang sibat mula sa langit at tinamaan ng isang knight sa lugar, sinundan ng napakaraming sibat mula sa lahat ng direksyon, winasak ang grupo sa loob ng ilang segundo. Lumabas si Shu pagkatapos nito at personal na pinatay ang mga natitirang survivors. Pagdating ng instructor kasama ang mga estudyante para tumulong, tapos na ang laban, nakatayo si Shu mag-isa sa gitna ng mga patay na kalaban. Nang dumating ang lahat, natigilan sila sa nakita. Lumapit ang instructor para pasalamatan siya. At agad sinabi ni Shu na lahat ng armas sa likod niya ay kanya lamang at hindi niya papayag ang kunin ng iba kahit isa. Pumayag ang instructor at nagbiro na mahirap dalhin lahat ng iyon mag-isa, kaya ngumiti si Shu at sinabi na swerte, marami siyang tumutulong sa likod. Umupo siya sa tabi ng mga armas na parang nagtitinda sa kalsada at malakas na inihayag na ang bawat sibat o espada ay nagkakahalaga ng 1,000 yen, ipinapakita bilang premium loot mula sa skeleton soldiers. Dagsa ang mga estudyante at sinimulang ipagpalit ang kanilang mamahaling kagamitan para sa mas magagandang armas. Ikinatuwa ni Shu ang kita. Dalawa sa kanyang kaklase na may kakaunting pera ang humingi ng espada, ngunit sinabi ni Shu na kaya lang nilang bumili ng hatchet pero matibay at matalim ito. Masaya itong kinuha at umalis habang tahimik na nagdiwang si Shu sa pag-aalis ng nakakapangit na axe na agad naman nairita ang bumili kaya nag-generate ng energy points. Hindi nagtagal, muling nagtipon ng guro at grupo at pinamunuan sila sa mas malalim na bahagi ng ruins, tuloy-tuloy hanggang mapagod ang kanilang mga paa. Napansin ng instructor na si Shu ay parang wala namang pagod at nag-usap sa kanya, sinagot ang tanong ni Shu na lahat ng estudyante ay ligtas, kahit maraming military cadets ang namatay sa pagprotekta sa kanila, na labis na nakaantig kay Shu at lalo siyang nirerespeto ang instructor. Pagkatapos, huminto sila para magpahinga at nagliyab ng apoy, at napansin ni Shu kung gaano kapagod ang mga teachers, halos hindi na makagalaw. Dahil sa tunay na malasakit, binigay niya ang mga mansanas, at sa unang kagat, agad bumalik ang enerhiya nila, ikinagulat at ikinatuwa ng lahat. Nakita ito ng ilang estudyante at humingi rin, ngunit mariing sinabi ni Shu na walang kwenta ang mga ito sa pagtatago sa likod ng teachers at hindi nakakatulong, kaya pinaalis sila. Naglakas loob ang isang mayamang estudyante at nag-alok ng relo na nagkakahalaga ng 3,000 yen kapalit ng 3 mansanas. Tinanggap ni Shu agad. Biglang narinig ang tunog ng mga monsters malapit kaya mabilis na bumuo ng defensive circle ang grupo habang lumalapit ang mga ghosts. Ramdam ni Shu ang loob ng kanyang espada na gustong pumasok at patayin silang lahat ngunit pinigilan niya ito para hindi magdulot ng atensyon. Gayunpaman, naramdaman ng ghosts ang nakakatakot na presensya ng espada ni Shu, nagpanik at tumakas sa lugar. Pinanood ito ni Shu ng kalmado at napagpasyahan na hahanapin niya sila mamaya para makakuha pa ng points. Hindi nagtagal, nakarating na rin ang grupo sa mismong gitna ng ruins. Pagdating ng lahat sa gitna ng mga guho, siksikan na agad ang lugar. Bulungan ng mga estudyante tungkol sa isang babaeng nagngangalang Sai, sinasabi nilang mag-isa nitong nilipol ang isang buong grupo ng Skeleton Knights. Ayon sa kanila, nagising din ang enerhiya niya kaya lumampas sa normal ang lakas niya. Narinig ito ni Shu at saka lang siya talaga nagbigay pansin, pero imbes na lumapit, sinulyapan niya ang natitirang mga armas niya at naisip na mas mabuting magpatuloy muna sa pagbebenta habang marami pang tao. Pagkabukas niya ulit ng pwesto, agad siyang pinalibutan ng mga estudyante.
Hindi pa man tapos ang isang bentahan, may kaklase siyang tumakbo papunta at sinabing ipinapatawag siya agad ng unit leader. Nagulat si Shu pero sumunod at doon niya nakita na nandoon na rin si Sai. Pinasalamatan silang dalawa ng unit leader sa mga nagawa nila at tinanong kung handa silang tumulong sa mas malalim na paggalugad ng guho kinabukasan. Para subukan ang sitwasyon, inihagis nito ang espada niya sa isang napakalaking butas sa unahan. Sa simpleng paghagis pa lang, halos maubos ang enerhiya niya. At nang tuluyang tumigil ang espada, napagtanto nilang halos 100 metro ang lalim ng butas. Kumpara roon, walang kahit anong bawas sa enerhiya ang espada ni Shu, bagay na tahimik na ikinagulat ng lahat ng nakakita. Dahil walang nakakaalam kung anong panganib ang naghihintay sa ibaba, napagdesisyonan nilang magpahinga muna at sabay-sabay na gumalaw kinabukasan. Nang gabing iyon, mag-isang umupo si Shu at sinuri ang mga negatibong emosyon na nakolekta niya, at doon niya nadiskubre ang isang nakakabahalang bagay. May halong siyam na katauhan na may mga numero lang at walang pangalan, kaya agad niyang nalaman ng mga especially iya ang mga ito. Habang maingat niyang sinusubukang alamin kung sino-sino sila, hindi niya napansin ang biglaang kaguluhan sa malapit. Dumating si Teacher Li Xiao, pasan ng isang buong puno ng mansanas na parang wala lang ang bigat, ipinapakita kung gaano talaga siya kalakas. Lumapit si Shu at nakita ang isang galit na ardilya na tumalon mula sa puno, galit na galit dahil ninakaw ang mga mansanas nito. Pagkakita kay Shu, agad itong umatake, pero casual lang itong sinalo ni Shu at inabotan pa ng mansanas. Napatigil ang ardilya at agad na kumalma, biglang naging masunurin at maamo na parang alaga. Sa sandaling iyon, takot na tumakbo si Jia papunta para tingnan si Shu. Pinagaan lang ni Shu ang usapan at sinabing ayos lang ang lahat. Excited namang ikinwento ni Jia na nakapatay siya ng 4 na skeleton knights mag-isa at lumakas ng husto ang enerhiya niya mula nang pumasok sila sa guho. Masayang-masaya si Shu para sa kaibigan niya kaya binigyan niya ito ng sibat ng libre, sinasabing hindi nagbabayad ang magkakaibigan. Hindi nagtagal, lumapit ang isa sa mga especially iya at humingi ng sibat, nangakong magbabayad ng 50,000 yen paglabas nila. Agad itong tinanggihan ni Shu. Sinabing walang kasiguraduhan yon. Nagalit ang lalaki at nagsimulang maglabas ng negatibong enerhiya, at nang makita ni Shu ang numero ng pagkakakilanlan nito, nakumpirma niya ang hinala. Isa nga ito sa mga especially iya. Hindi naglaon, tinipon ni Li Xiao ang lahat at inanunsyo na bukas ay tutuloy sila ng diretso sa kailaliman ng guho ng walang komplikadong plano. Ano man ang lumitaw, papatayin nila. May ilang guro ang tumutol at sinabing delikado yon pero hindi nagbago ang isip ni Li Xiao. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng karamihan, kumilos ang mga especially iya at palihim na bumaba sa kailaliman, balak nakawin ang core eye. Agad itong napansin ni Shu at pinigilan ng isa sa kanila. Sumabog sa galit ang especially iya at inatake si Shu habang ang iba pang 8 especially iya ay napansing may nawawala sa grupo nila. Gayunpaman, nagpasya silang ipagpatuloy ang misyon at bumaba pa rin. Habang naghahanda ang especially iya na umatake, biglang sumigaw si Shu sa buong lakas niya, ibinunyag na isa itong especially iyang nagtatangkang maaga ang core bago ang lahat. Nagising ang buong kampo, at dumating si Li Xiao sa mismong sandaling bumagsak ang matinding presyon sa katawan ng especially iya. Sa isang galaw lang, pinatumba ni Li Xiao ang kalaban. Ibinunyag ni Li Xiao na kaya siya tumangging kumilos kanina ay dahil matagal na niyang hinihinalang may mga especially iyang nagtatago sa kanila at hinihintay lang niyang lumabas ang mga ito. Agad niyang inutusan ng lahat ng estudyanteng kayang lumaban na magtipon para maunahan nila ang natitirang mga especially iya sa core. Mabilis na nagtipon sina Shu, Sai, at ang iba pa at nakipagkita sa unit leader. Sinabi ni Li Xiao sa commander na manatili ito sa itaas at protektahan ng ibang estudyante ng academy. Pumayag ang commander, kahit binalaan niya si Li Xiao na mas mabuting makipag-ugnayan ito ng mas maayos sa susunod. Pagkatapos noon, nagbigay si Li Xiao ng maikli pero seryosong paalala. Sinabing hindi sapat ang lakas lang sa ibaba at ang tanging paraan para mabuhay ay ang malinaw na pag-iisip. Tumango ang lahat, alam na alam ang panganib na naghihintay. Inutusan ng isang miyembro ng Sky Network na gumawa ng lubad na hagdan at nang matapos ito, sinimulan na ng grupo ang pagbaba sa dilim. Habang bumababa si Shu, kakaibang nagreact ang espada niya at nagpadala ng hindi magandang pakiramdam, pero nagpatuloy pa rin siya. Nang tuluyan nilang marating ang ilalim, nanigas ang lahat sa gulat. Patay na ang bawat especially iya, lahat sila ay nagpakamatay, at walang kahit isang buhay na naiwan. Sinulyapan lang ni Li Xiao ang mga bangkay at agad niyang sinabi sa lahat na hindi ito ordinaryong pagpapakamatay kundi mga abnormal na suicide ritual kaya bawal galawin ang kahit ano. Walang sinayang na oras ang grupo at nagpatuloy sa paglusob hanggang makarating sila sa isang lugar na punong-puno ng kakaibang kumikislap na kristal na nagbibigay ng nakakakilabot na pakiramdam. Bago pa makapag-react ang sinuman,
Biglang sumulpot ang mga multo mula sa lahat ng direksyon at dumiretso sa mga estudyante. Humakbang si Li Xiao at pinakawalan ng kanyang enerhiya, walang tigil na pinuputol ang mga alon ng kalaban para protektahan ang grupo, pero sobrang dami ng mga ito at di nagtagal ay napaligiran sila. Nang mapansin ng mga guro na mahina ang pisikal na anyo ng mga multo, sumali sila sa laban at mabilis na nilinis ang paligid. Lahat ay todo laban maliban kay Shu dahil tuwing may multong lalapit sa kanya, agad itong tumatakas matapos maramdaman ang nakakatakot na presensya ng kanyang espada. Naiinis dahil walang umaatake sa kanya, nagpasya si Shu na siya na mismo ang manghuli ng mga multo. Habang pinapatumba niya ang mga ito, napansin niyang sinisipsip ng espada niya ang kanilang enerhiya at lalong lumalakas sa bawat patay. Biglang may isang kamay ng multo ang sumabog palabas at pumatay ng isang sundalo, ikinagulat ng lahat. Hindi ito ordinaryong multo, isa ito sa mga especially iya. Ginamit ng suicide ritual ang buhay niya para maging multo at makagalaw ng hindi napapansin habang ninanakaw ang core eye. Nang makita ito, sumabog sa galit si Li Xiao at naglatag ng malakas na barrier para supulan ang banta. Sinubukan niyang hanapin kasama ang ibang guro kung nasaan ang multo pero wala silang ideya kung saan ito nagtatago. Sa sandaling iyon, biglang hinayla ng espada ni Shu ang katawan niya pakanan para bang inuudyukan siyang umatake. Nagtiwala si Shu at sumugod, tinamaan mismo ang multo. Napatigil si Li Xiao sa gulat at tinanong kung paano niya ito nakita. Minamaliit lang ni Shu at sinabing tsamba, pero nang subukan ulit ni Li Xiao ang direksyong itinuro ni Shu, tumama ulit. Matapos ang ilang palpak na pagtatangka, napagtanto ni Li Xiao na puro swerte lang talaga ang mga naunang tama at tumigil siya sa pag-asa rito. Ibinalik ang focus sa misyon. Biglang bumukas ang isang napakalaking tarangkahan sa unahan at ramaga sa palabas ang napakaraming kalaban na muntik nang lumunin ang grupo. Lumitaw ang isang skeleton commander na sakay ng kanyang mount at idineklara na walang kahit sino ang makakaalis ng buhay. Agad na itinuro ni Li Xiao ang sibat sa kamay ng commander, sinabing malamang iyon ang Eye of Formation, at inutusan ng iba na ipagtanggol ang sarili habang siya ang haharap mag-isa sa pinuno. Sumabog ang labanan. Marahas na nagsalpukan si Li Xiao at ang commander, nagpalitan ng mabibigat na atake at napatay pa ni Li Xiao ang mount ng kalaban, pero nagwala ang galit na skeleton at pinilit si Li Xiao sa isang brutal na duelo. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Sky Network at mga estudyante ay hinarap ang mga halimaw at unti-unting naitulak sila pabalik. Muntik nang tamaan si Shu ng isang kalaban, pero sumingit si Sai at mag-isang nilipol ang natitirang mga halimaw. Nainitan si Shu at sumugod din, pero agad naramdaman ng mga skeleton ng espada niya at nagsitakbuhan sa takot. Napagtanto niyang wala na siyang silbi roon kaya humiwalay siya sa labanan at palihim na pumasok sa mas malalim na bahagi ng kastilyo, umaasang makakahanap ng mahalagang lot. Habang naglalakad siya, damaloy ang hindi magandang pakiramdam, parang binabalaan siya ng espada na may nakamasid. At totoo nga, may nakatagong especially iya ang sumugod para patayin siya, pero mas mabilis ang reaksyon ng espada at agad binura ang banta. Sa labas, hinawakan ni Li Xiao ang sibat ng commander at ayaw bumitaw kahit pa siya'y marahas na inaalog. Samantala, nakarating si Shu sa isang lugar na may karatolang bawal pumasok at natural na pumasok pa rin siya. Nakita niya ang hanay-hanay ng mga gwardyang nakatayo lang, bawat isa may hawak na sibat. Kumislap ang mga mata niya at nilapitan niya ang mga ito. Pero bigla silang nag-activate at umatake. Hinugot ni Shu ang espada niya at agad nanigas sa takot ang mga gwardya, umatras palayo. Kalma niyang kinuha ang mga sibat isa-isa, pati ang isang matigas ang ulo ay tinakot niya hanggang ibigay nito ang sandata. Bumalik sa labanan, unti-unti nang nauubusan ng lakas ang mga guro at estudyante at nagsisimula ng matalo. May isang guro na ilang segundo na lang bago mamatay ng burahin ni Sai ang mga kalaban sa paligid niya sa isang sabog ng lakas, pero halos ubos na rin ang enerhiya niya. Patuloy na lumalaban si Li Xiao at ibinuhos ang lahat ng lakas na gawang agawin ang isa pang sibat. Kasabay nito, narating ni Shu ang isang lihim na silid na ramdam niyang iba sa lahat ng bahagi ng guho. Dito naroon ang tunay na core eye. Agad itong naramdaman ng commander, iniwan si Li Xiao at dumiretso kay Shu. Huli na nang mapagtanto ni Li Xiao na peke ang sibat na nakuha niya at hinabol ang commander, pero napaligiran siya ng magbaliktad ang mga gwardya laban sa kanya. Habang nauubos ang lakas ng lahat at unti-unting nilalamon ng desperasyon, lumapit ang commander kay Shu. Sa sandaling iyon, binuksan ni Shu ang core eye at hinawakan ito. Biglang nagsimulang gumuho at maglaho ang buong guho. Ang commander, ang mga halimaw, ang mga gwardya, at pati ang mga sibat na dala ni Shu ay sinipsip at tuluyang nawala. Sa labas, naglaho ang hamog na bumabalot sa mga guho at isa-isa silang ibinalik sa tunay na mundo, gulat na gulat pero punong-puno ng tuwa dahil nakaligtas sila.
Naupo sa lupa ang class leader habang hawak ang ulo at ginagamot ang sugat niya nang biglang tumakbo si Gia, bakas ang matinding panik sa mukha at tinanong kung nasaan si Shu. Dinala siya ng class leader sa weapon distribution area para mag-check. Pero malamig na sinabi ng guro roon na kung wala si Shu, malamang dapat na silang magsimulang maghanap ng bangkay. Kahit ganoon, alam ng lahat kung gaano katindi ang lakas ni Shu sa loob ng mga guho, kaya mahirap tanggapin na patay na talaga siya. Biglang bumigat ang hangin at kumalat ang desperasyon hanggang sa biglang pumasok si Shu, umaapaw ang katawan sa enerhiyang nakuha niya. Nanigas ang lahat sa gulat, nakatitig sa kanya na parang multo ang nakita. Kalma lang na lumapit si Shu, ibinigay ang mga sibat na nakolekta niya, saka walang hiya pang siningil ang puntos ng lahat bago tumalikod at umalis ng walang dagdag na salita. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang pagdaloy ng negatibong enerhiya at agad niyang alam na galing iyon sa kapatid niya. Natagpuan niya si Lo na nakadapo sa mataas na puno at naghihintay, at nang makita siya, agad itong tumalon pababa at sinipa siya gaya ng dati. Pagkatapos ay hinayla siya nito at sinuri ang bawat bahagi ng katawan niya, at nang makumpirmang wala siyang kahit anong pinsala, bigla itong napaiyak sa sobrang ginhawa. Humingi ng paumanhin si Shu dahil bigla siyang nawala ng walang palem at niyakap siya ng mahigpit, nangangakong babawi siya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa pinakamagandang restaurant sa lungsod. Agad na lumiwanag ang mukha ni Lo at tuluyang nawala ang tensyon ng buong araw. Pagkalabas ng mga guho, dumiretso si Li Xiao sa Sky Network Organization para i-report ang nangyari at ipaliwanag na may kumuha ng Core Eye. Pinahinto siya ng unit leader at tinanong kung ano ang sasabihin sa mga reporter na nakapaligid sa lugar. Sinabi ni Li Xiao na sabihin na may agarang sitwasyon at pinaghihinalaan niyang ang mga especially iya ang nagnakaw ng Core Eye, saka umalis ng walang dagdag na paliwanag. Pauwi, nasalubong ni Shu at Lo ang matandang lalaki na kinamusta sila at binalaan si Shu na ang training ay parang pagsagwan paakyat ng ilog, kapag tumigil ka kahit sandali, aatras ka. Sumang-ayon si Shu pero nagbiro na mas mabuti pa rin ang ligtas na training kaysa isugal ang buhay sa mga guho. Ibinunyag ng matanda na araw-araw palang lumalabas si Lo para hanapin si Shu, umaakyat pa sa pinakamataas na puno sa lungsod para lang masilip kung babalik siya. Labis na naantig si Shu habang namula naman si Lo sa hiya. Pagdating sa bahay, hiniling ni Shu kay Lo na ipatawag ang nilalang niya. Nalito man, ginawa pa rin ito ni Lo at tinanong kung ano ang balak niya. Inactivate ni Shu ang kapangyarihan niya at naglabas ng 2 energy crystal. Gulat na gulat si Lo at agad na tinanong kung saan niya nakuha ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Shu na sinipsip ng espada niya ang enerhiya ng mga moltong tinalo niya at kinendense ito bilang crystal, habang ang may kulay naman ay galing sa pagsipsip ng isang kakaibang entity. Nang tanungin ni Lo kung para saan ang mga ito, sinabi ni Shu na kapag pinakain sa nilalang niya, lalakas ito. Nilunok ng nilalang ang mga kristal at biglang sumiklab ang madilim na enerhiya, pero maya-maya ay sumabog ito sa hindi mapigil ang halakhak, ikinagulat nilang dalawa. Agad nagwala si Lo at sinigawan si Shu dahil sa pagbibigay ng laughing crystal, naglabas ng alon ng dark points. Mabilis na sinubukang pakalmayan ni Shu si Lo at naglabas ng 2 mansanas na dinala niya mula sa mga guho. Pagkakita pa lang niya, biglang nagbago ang mood ni Lo at masayang nagsimulang kumain. Namataan siya ng ardilyang nakita kanina at nagalit ito, pero natuwa si Lo at agad niya itong idineklarang alaga, pinangalanan itong Shia. Sa una ay lumaban ng ardilya, pero matapos suhulan ng chips, masaya itong pumayag na sumunod sa kanya habang buhay, na lumikha ng isang katawa-tawang eksena. Kalaunan, pumasok si Shu sa kwarto niya at inilabas ang Formation Eye. Nang i-activate niya ito, kumonekta ang kamalayan niya at naramdaman niyang parang malaya siyang lumulutang. Sa kanya napagtantong ang kayamanang ito ay ang Seal of Rivers and Mountains na nagbibigay daan para obserbahan ang paligid ng hindi napapansin. Nang kumalas siya, may naramdaman siyang mas malalim sa loob at muling pumasok, nadiskubre ang isang napakalaking internal space na naglalaman ng ilan sa mga sandatang nakuha niya sa mga guho. Punong-puno ng saya si Shu at nagpa siya na gagawin niya itong personal storage. Sa patuloy na paggalugad, nakakita siya ng isang napakalaking selyadong tarangkahan. Ayaw itong bumukas sa una, pero matapos ibuhos ang lahat ng lakas niya, napilit niya itong mabuksan kahit kaunti at nasalayan ang mga guhong nalinis na niya noon. Sobrang tuwa ni Shu at nagpa siya na kapag mas lumakas pa siya, tuluyan niyang bubuksan ang tarangkahan at gagamitin ito bilang training ground. Sa sandaling iyon, kinabahan si Lo dahil inakala niyang may nangyari sa kanya. Naramdaman ni Shu ang pag-aalala niya at agad na bumalik, sinabing sinusubok lang niya ang bagong kapangyarihan. Mahigpit siyang niyakap ni Lo, nanginginig ang boses habang sinasabi na natatakot siyang iwanan siya ulit. Nangako si Shu na anuman ang mangyari, hinding-hindi niya siya iiwan. Ngumiti siya at inanyayahan siyang kumain sa labas at agad na naging magaan, mainit, at payapa ang pakiramdam ng dalawa.
Sinabi niya na kapag tuluyan ng Humupa ang lahat, gagamitin niya ang kinita niyang pera para dalhin siya sa isa pang biyahe, at sa marinig iyon ay nagliwanag ang mukha ni Lo sa tuwa, tuluyang naglaho ang lahat ng pag-aalala niya. Samantala, sa ibang lugar, umupo ang pinuno ng Sky Network kasama ang kanyang assistant upang pag-usapan ang sitwasyon na kinasasangkutan ng Formation Core. Ipinaliwanag ng assistant na pinaghihinalaan ni Lisha na isa sa mga especially iya ang nakakuha ng formation at sinipsip ang kapangyarihan nito, pero kalmado itong ibinasura ng pinuno. Sinabi niyang maliit ang tsansang nagawa iyon ng isang especially iya at ang tunay na may sala ay tiyak na isang mas bihasa at mas mapanganib na nilalang. Ibinunyag niya na may 2 agent na ipinadala na sa lungsod para bantayan ang mga abnormal na pagtaas ng enerhiya, dahil saan man lumitaw ang matinding spike, doon tiyak lilito ang formation core. Ang talas ng kanyang paghatol ay malinaw na dahilan kung bakit siya may hawak ng ganoong kalaking awtoridad. Pagkatapos, inilipat ng assistant ang usapan sa Royal Division class, inaming nakakadismaya ang kabuoang performance nila sa mga guho, pero idinagdag na ayon sa mga ulat ng mga instructor. May 2 estudyante ang nakaranas ng malalakas na awakening sa gitna ng operasyon. Ang isa ay isang lalaking mahina sa academics pero may pambihirang talento sa labanan, malinaw na si Sho ang tinutukoy, habang ang isa naman ay isang babaeng may matinding lakas at matatag na kontrol mula simula hanggang dulo ng laban, si Sai. Nang marinig ito, nagpakita ng bihirang interes ang pinuno ng Sky Network at agad na nagpasya na kunin si Sai para sa espesyal na training sa ilalim ng kanilang organisasyon.